China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated, we call it 61, because it can contain 60 nuclear warheads plus 1 hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. Okay, this is just a warning, darling, to our beloved president. Okay? Yung mga supporters ng administrasyong ito, isama may mga tambi vloggers, yung mga ka-clear ng kumari ko, yung mga kakamping, itong mga makakaluwang grupo, nasanay naman sa gulo, no? Okay? Isama mo pa yung mga anti-China, pero lahat naman ng gamit made in China. Alam mo yun? This is just a warning. Lalo dito sa mahilig sa gulo. Kaya nyo ba talagang labanan ito? Yung mga angyayabang na labanan ng China, labanan ng China. Mahilig kayo sa dada eh. Pero kapag nagkagulo na, hindi naman kayo harap. Yung mga sundalo natin, yung mga militar, yung mga men in uniform natin, sila ang lalaban dyan eh. Ang masama nito, hindi sila magkakaroon ng patas na laban kasi wala namang binibigay o ginagawa ang gobyerno ni Bangag para sa kanila. You like yung mga modernization o mas makabagong mga armas, panglaban sa gera at kung ano-ano pang kinimirot. Diba? Puro kayabang Bangag eh. Palabanin mo ng patas. Yung mga sundalo natin. Hindi yung wato silang adala nila. Diba? Goodbye de Lima, yung mga ganun lang dala nila. Tapos merong gulo sa pagitan ng China, merong misunderstanding sa pagitan ng China at ng Amerika, nakikisali ka pa. Pag nagkagulo Bangag, malamang-lamang, mauna ka pang umaalis ng bansa. Sino kasama mo? Sila Gibo. Si Gibo, dalawa nationality niya. Tama ba? Mauna pa kayong umalis ng bansa. Ang may iwan, kaming mga nananahimik na Pilipino nang gusto lang naman ay mamuhay ng matiwasay na hindi niyo naman kayang ibigay. Diba yung peace and order ng Pilipinas na nangyari? Wala. Nagkalatan na naman ng mga derogation. Diba hindi niyo na nga maibigay yung peace and order, yung matiwasay na pamumuhay ng mga Pilipino. Tapos gusto niyo pa ng gera? Puro kay dakdak ang tatapang niyo sa China. My God. Nakakabwisit. O yan. Kaya niyo ba yan? Kaya ba ng mga militar natin, mga kasundaluhan yan, ng mga men in uniform natin, kaya bang lumaban dyan? Di ba, Bangag, yung niyayabang-yabang mong ganyan, make sure na i-ready mo yung mga palaban natin sa gera. Di ba? Palabanin mo sila ng patas. Eh, puro kadaktak eh. Puro kayabang eh. Di ba nga na panahon ng PRD? Sabi niya, yung mga gustong lumaban sa China, mauna na kayo. Mauna kayo. Tain ang yayabang nyo. Tain ang yan. O yan. Pag-isipan nyo mabuti kung paano nyo lalabanan yan. Kaso, ang problema dito, tayong collateral damage. Tayo magiging collateral damage dito. Dahil yan sila Bangag. Yang ang mga may ingay na gustong lumaban sa China, ganyan. Huwag magpapabuli sa China. Iiwan tayo niyan. Mayayaman yung mga yan, maraming mga abahaya sa iba't ibang bansa. Tapos tayo dito sa Pilipinas, may iwan.